Hello, church! And let us pray. Heavenly Father, we thank you, O God, for this beautiful afternoon, O God, that you provide for us, O God. Indeed, you are in the midst of us, O God. Kanina pa lang, Panginoon, sa pagsamba ay ang iyong presensya ay kasama po na namin, O God. And Lord, you have promised that 2 or 3 gather together in your name. You are in the midst of us. Lord, we acknowledge you that you are here, O God. And in front of us are this gift of life, O God, these beautiful kids and children, O God. We pray that you will continue, O God, to bless their life, O God, spirit, body, and soul. And Lord, there's no weapon shall come to prosper in their lives in the name of Jesus, O God. I declare and I pray, let their body always be in good health. Lord, I pray if there's anyone sick in here, in the name of Jesus, by the blood of Jesus and by the stripe of Jesus, you are healed already. They are healed already in the name of Jesus. Lord, help their parents also, O God, that they will raise their child in the ways of the Lord, O God, just like you have promised, O God, in Proverbs 22, O God. Verse 6, train your child in the ways that they should go, O God, so that when they grow up, they will not depart from it, O God. So, Lord, we thank you, O God, for blessing this kid, O God, this afternoon, and Lord, all throughout their life. We extend our prayers sa mga buntis, Panginoon, na samahan mo po sila sa kanyang pagdadalang tao, Panginoon. Good health sa mother, O God, at good health kay baby. At lalabas ito, Panginoon, na buo, walang sakuna, walang Panginoong diferensya. Lalabas ito, Panginoon, in proper time, O God, in the name of Jesus. And it will become a blessing to the family, O God. Once again, Lord, we thank you. Ang maging sa mga nagpipray na magkaroon ng baby, na mag-asawa, Lord, we claim it, O God, that, Lord, hindi pa tapos ang taon na to, O God, may mangyayaring himala, Panginoon, sa mga buhay ng mag-asawang ito, O God. You will bless them, O God, with beautiful child, O God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We bless your name. We pray in the name of the Father, O God. In Jesus' name, amen. God bless you, kids. Ayan. No, you should. Sige na, you should. Okay? Naiwan yung dito, yung pangchay. Ito, medyas. Okay. Soup. Okay. Ayan, ngitian mo yung katabi mo, kapatid. Sabihin mo sa kanya, welcome sa church ulit. Ayan. Praise God. Ayan, magandang hapon ulit sa inyo lahat. Hindi ko na panatagalin. I know you are excited also to hear the Word of God. At naniniwala ako may gagawin si Lord sa atin. Announcement, malapit ng December. Sabihin mo sa katabi, malapit ng December. Yung regalo mo. Okay. Sige. December 17 is our church Christmas gathering natin. At gaganapin po ito sa Pakistan, Pakistan Auditorium. Doon sa pinaganapan natin last year sa mga nandito, So sa mga hindi nakakaalam po, just ask your cell leaders, yung mga network leaders nyo kung saan po yung Pakistan, Malapit po yun sa, sa metro station sa may, Odmeta ba yun? Okay, December 17, details will be, laid down sa mga, nyo po, nasa baba po ninyo. And yung December natin, mga Christmas party na yan. So, I hope you are going to attend to your Christmas parties para magkaroon ng kasiyahan. Amen? So, hindi ko na patatagalin pa. Tayo po tumayo at basahin natin ang salita ng Diyos. Going to have a series break dahil December na next week. So, may bago na tayo na may bago na tayo na series, December. Okay? So, mayroon po tayong isang linggo na series break, ngaw at saka sa Thursday. Okay, this is what the Lord is saying to us. And may the Lord bless your heart with the word na mapapakinggan nyo ngayon. Okay, written in Exodus chapter 3, verse 15 to 17, but we will go over to the whole chapter of it. And then let's study at kausapin tayo ng Diyos sa kanyang salita. So, handa na ba kayo? 3 verses lang po yan from 15 to 17. Okay, 1, 2, 3, let's read. God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations.
16, go and gather the elders of Israel. The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, has appeared to you, saying, I have observed you and what has been done to you in Egypt. Verse 17, and I promise that I will bring you up out of the affliction of Egypt, to the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, a land flowing with milk and honey. Let us close our eyes. Lord, speak to us personally, O God, in these verses. And help us, O God, to understand your message this afternoon by giving us knowledge and wisdom, O God. And Lord, we rest upon your word, this service, O God. And I pray, O God, that you will continue to move on behalf of each and every one of us through the power of the Holy Spirit. Lord, none of us here could stand without your presence, O God. So indeed, we invite, O God, your presence, O God, to minister to every soul that is tired, Lord, depressed, souls that are troubled, souls that are, Lord, having trouble in their soul, O God. I pray, O God, that you will open, O God, their eyes and their faith, O God, so that they will experience, O God, in their midst, O God, peace. They will experience calmness, and they will experience, O God, your answer to them, O God. Help us, O God, this afternoon to be in your presence, O God. And Lord, we open up our heart that the power of your word will sink in and saturate each and every one of us para mas lalo pa namin makilala sa Jesus, O God. And Lord, we open also, O God, not only our hearts, O God, but our mind, that you will help us, O God, to think beyond things, O God, that we cannot even imagine, O God, and to trust to the very word that we are going to hear, O God. Salamat po, four corners of this building, O God, we entrust unto you everything, O God. Salamat po sa biyaya mo yung sapat, lakas mo yung sapat. And this afternoon, no glory, no name, no agenda will be established or raised up, O God, in this place, except the name of our God, our Lord, our Jesus. Salamat po, O Diyos. This we pray, Father, in the name of Jesus, and everyone say, Amen. God bless you. Makakaupo po kayo? Ayan. The title of our message for this afternoon is Remembered by All Generation. At makikita yung verse na yan doon sa mismong verse 15 ko. Ibabalik ko lang doon sa mga verses na yan. He said in here that I am to be remembered through all generations. Mula noong lumikha ang Diyos ng tao, God told the generation of the Hebrew people that they must be remembered, or God will be remembered through all generations. Sabihin mo nga sa katabi mo, remembered by all generations. And how to remember God in all generation, in everything that He has done and what's still doing and is about to do in your life. We have seen already in the Bible, we have seen already in our lives, we have seen a lot of many times from generation to generation, ang Diyos kumikilos. Ang Diyos kumilos noon, ang Diyos kumikilos ngayon, at hanggang magpakailanman, ang Diyos ay patuloy na kikilos. Even He didn't want to use our lives, God could still continue to work. Kahit hindi siya gumamit ng tao, ang kanyang panukala, ang kanyang plano, ang laging mangyayari sa mundong ito. And now we will going to study the life of this person na kung saan ginamit ng Diyos na ibinigay sa kanya itong salitang ito, remembered by all generation. And until now, God is still using His name to be one of the most prominent figure in the Bible na nagkaroon ng impact sa panahon natin until now. And who is that person? The name is Moses. Sabi niyo, Moses. Who is Moses? Isa po siya sa pinakasikat, pinakamatindi na figure in the Bible na kung saan ginamit ng Panginoon. Ginamit siya ng Diyos na ilabas ang mga Hebrew people sa bayan ng Egypt noong unang panahon para sila po iligtas at gamitin ng Diyos upang sila po ay dalhin sa lupang pinangako, which is now the land of Israel.
Siya po ay ginamit ng Diyos din, kung matatandaan nyo, na ginamit ng Diyos. Pansinin nyo, word ginamit, hindi siya mismo. Ginamit ng Diyos para hatiin ang dagat na pula. Hello? Despite it is red, it speaks with no stop, right? But in front of them, the Lord says, go. Hello? God says green when they are in front of the Red Sea. Wow. Binubulay-bulay ko, wow. God says go in front of the Red Sea. Paano kaya yun? Tutuloy ka ba kapag nasa harapan mo ay imposible? Stop, sabi nila. Pero sabi ng Lord sa'yo, go. Kaya mo bang tumuloy? Si Moses tumuloy siya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, taas mo kamay mo. Nagpuri siya, tinaas niya ang kamay niya, symbolizing trusting God in everything. Bumukas. Bumukas. Sabi mo, bumukas. Bumukas yung sumasara, yung nakasara. Sino rito ang nakahandang ibuksan ng Diyos ang isang bagay sa kanya na nakasara? Sino di naniniwala rito na kapag ang Diyos ang nagsabi, go! Kahit na nakared na yan, pwedeng mabuksan. I remember Paul when he was still in Corinthians, messaging them. Sabi ng Diyos sa kanya, and the Lord opened a door for Paul. But his mind, sabi niya, couldn't believe. So, minsan ganun, nagtatalo tayo. Bukas na ba ito, Lord? Ito na ba talaga yun? Tutuloy ba ako o hindi? Nagtatalo. Binuksan na ng Diyos sa'yo. Pinanalangin mo naman yan. Nung bumukas na, Lord, isara mo na. Alam mo, minsan ganun tayo, natatakot tayo. Yung pananampalataya yung inilagay mo, tinanim mo, pinakita mo. Pero nung binuksan sa'yo ng Diyos, Lord, ayoko. Diba? Ito yung pinag-pray mo dati na trabaho. Sa'yo na ngayon. Pero ngayon, Lord, tanggalin mo na ako dito. Ito yung pinag-pray mo na marriage, Lord, magkatuluyan kami. Ngayon, ito na yung pinag-pray mo na, Lord, tanggalin mo na siya. Ready ka ba doon pag binuksan na lang Diyos yung red? Nasa harapan mo, pinipilit mo, Lord, buksan mo. Bigyan mo ako ng kaparaanan ng bunukas. Lord, tutuloy ba ako? I could still remember, imagine na kapag yung walls of, sea, nasa gilid nila. Alangan naman silang ganitong pa sila, naglalakad. Siguro kinakabahan sila mga yon. Around 30 feet, ang taas. Hello? Now, he is this person na kung saan ginamit ng Diyos. He also, prominent po siya, kilalang siya po ang nakatanggap ng 10 Commandments. Hello? Ang unang-unang tao na nakareceive ng tablet, iPad and Samsung. At mayaman siya, binasag niya, pinalitan ulit. Yayamanin. So, hanggang ngayon, alam natin, the 10 Commandments. He also been called in Exodus 33 that he is the friend of God. Sabihin mo, kaibigan ng Diyos. Ikaw, kaibigan ka ba ng Diyos? So this Moses can be remembered until now. But God is telling to him that it's not the person to be remembered. It's not the situation to be remembered. But God is telling to us that He will be remembered to all generation. Siya dapat ang maalala. Hindi lang yung tumulong sa'yo, kundi ang Diyos na tumulong doon sa taong tumulong sa'yo. And of course, one of the most important thing na maalala nyo kay Moses, siya po ang nagsulat ng 5 books of the Pentateuch. Pastor, ano yung Pentateuch? It's the first 5 books in the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Siya po, at yan po ang ginagamit po ng mga Hudyo na kanilang pong pinagbabasihan ng kanilang aral. So you see, Moses is very important person. At gusto ko muna, bago natin talakayan niyo po yun, dadaling ko po kayo doon sa story na kung saan po siya po ay kinausap ng Diyos doon sa burning bush. Sabi niya, burning bush. Sino dito ang nabasa na ang burning bush? Yun si Moses, tinawag siya doon. Tatalakayan natin yan. But first, tingnan muna natin yung background ng story ni Moses bago po siya nagpasimula. Exodus chapter 1, namatay po si Joseph. Okay? Kilala si Joseph, Joseph the dreamer. Diyan po nagpasimula yan. At nung namatay si Joseph po, ang mga Hebrew nag-multiply sila so greatly that they become so extremely powerful na kung saan ang mga Ehipto ay natakot po sila because they filled the whole land during those time. Sa sobrang dami po nila, eventually, a new king arise. At yung hari na yon, nakalimutan niya na yung ginawa ni Joseph sa panahon nila na tumulong sa kanila, nakalimutan at wala siyang narinigan patungkol sa kanya.
And now, it happened, dahil hindi niya alam ang tinulong ni Joseph sa kanila, natakot at ang hari dito ng Ehipto nito, at ang ginawa niya is nagplano siya ng masama sa mga Hebrew people na sila ay paalisin o gawing alipin. And the worst scenario pa sa kanila ay yung pong, dahil dumadami panganak na lalaki, batang lalaki. So that was in Exodus chapter 1. So ang nangyari, pinagplanuhan, sabi ng hari, kinausap niya yung mga midwives na nagpapaanak. Kapag mayroon kayong mga bata na ipinanganak ang mga Hebrew women, sabi niya, dapat itapon niyo, patayin niyo. Huwag niyo, ipalaglag niyo. May banal na takot yung mga Hebrew women na yon. Sabi nila, kinomplain nila yung hari. Sabi niya, hindi namin kayang gawin yon kasi, sabi niya, hindi katulad ng mga babae, na mga magul o mga buntis na Ehipto na hindi nila kayang itiis. Ang mga Hebrew, basta-basta na lang lumalabas kaagad. Ang mga Hebrew ay ang mga lahi ninyo, sabi niya, is madali, ang hirap nilang paanakin. Pero mga to, darating pa lang kami, nanganganak na sila. So yung hari, nagalit pa rin, ang ginawa niya, nainis siya, pinatapon niya sa ilog Nile, o Nile River, ang mga bata. Hello? Isn't that's the same happened to Jesus Christ during those time? Diba? Kasi nga, ganun talaga ang plano ng demonyo. Kung ano yung plano niya noon sa mga anak ng Diyos, ay hanggang ngayon pa rin, ay parehas pa rin ang pinaplano ng kaaway to destroy, to kill, and to destroy us from everything that God has for us. Ang kaaway. So ang nangyari, si Moses wala pa rito. Ipinanganak si Moses chapter 2 na ng Exodus. Babasahin natin kasi chapter 3 tayo eh. Papasok ko kayo doon para magkaroon kayo ng overview. Sa chapter 2, pinanganak na si Moses. The word Moses, ang pangalan niya is to lift out. Siya po ay kinuha, drawn out from the water. So, nung ipinanganak na si Moses, tinago siya ng nanay niya. At nung tinatago siya ng nanay niya, hindi niya na ito maitago. Lumipas ang araw, linggo, hanggang sa nalalaman na may bata doon sa kinalalagyan na. Ang ginawa niya, kumuha siya ng basket, dinribble niya, tapos pinul niya. Okay, walang ganon. Okay. So, kinuha niya yung basket, ipinaanod niya ngayon sa river. At sa kanya pag-alon doon sa basket na yon, ay naniniwala ko hindi tsamba na habang naliligo yung anak ng hari, yung Pharaoh. Naliligo siya sa Nile River, kasama niya ang kanyang mga attendant, is napansin niya may umiiyak, napansin niya mayroong basket na lumulutang at sabi niya, tingnan niyo ngayon kung ano yun. At nakita niya isang bata doon sa basket. At walang iba, si Moses po yun. At kinuha niya, sabi niya, itatapon ba natin ito? Papatayin natin? Hindi. Alagaan natin. The princess knows it, na anak ng Hebrew yon. At ang utos ng hari, sinuway niya. You see? Pag siya nakita doon, paparusahan dapat siya doon. But God has a better way. But God has a different plan. That even your enemies can use by the Lord to bless your life. Sabihin mo sa katabi mo, kahit kaaway, kayang gamitin ng Diyos para pagpalain ka. Sino naniniwala rito? Even your boss, na kahit ang sungit-sungit, mamaya ililibre niya na yung ticket mo na dapat hindi. Na kahit na yung boss mo, yung supervisor mo, na gusto kanyang paalisin, later on, siya pa ngayon ang magsasabing, ituturo niya, ipopromote, hindi niya maituro yung gusto niya kasi sabi nila, doon mo ituro, hindi, pinipilit niya. Pero si Lord may kayang gawin na hindi kayang gawin ng tao. Sino rito naniniwala? Kayang gawin ng Diyos. Dati, ikaw yung nag-win sa pamilya mo. Kalaban mo yung asawa mo. Bunagin ka ng bunagin, sabi ng asawa mong lalaki. Tinuloy mo pa rin, inaway-away ka ng lalaki. Sa picture lang yun, picture. Okay. Naway-away ka. Hindi, nagtuloy ka. And God has a better way. Akala mo ikaw yung makakawin sa Kanya. Amen? Then later on, yung kaibigan niya manginginom ang nakawin sa Kanya. Yung kapwa niya manginginom, nangyari dito yun yung song leader natin. Yeah, sa Emmanuel. Sa Eman. Nawin niya na isang manginginom, nagiinuman sila. Pag-pray natin yung alak na to, para hindi tayo malasing. Lord, nasa si Eman. Di ba Eman? Hindi na pinag-pray yan. Dinasalan lang niya na. Silang dalawa ngayon pumasok dito. Nasaan ba yung church na yan? Ang ba yung pastor? So na-born again. Hindi yung asawa gumamit. And now, siya na ang tagapagtaguyod ng pananampalataya nila sa kanilang tahanan.
You see, God can use the very enemy of your soul to become a blessing to your life. Hello? Yung dati, yung ex mo, inis na inis ka sa kanya. Ngayon siya ang nakawin sa'yo kay Kristo. Kahit na may relasyon ng buhay. You see, God can use. And this woman, this princess, kinuha niya, inalagaan niya. And to cut the story short, lumaki po si Moses, na siya po'y naging prinsipe doon sa kaharian ng Ehipto. At noong nagkaroon ng pagkakataon, itong si prinsipe, alam niya ang identity niya. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba ang identity mo? Hindi ka lang Pilipino. Anak ka ng Diyos. And if you think your identity is an architect, you're not just an architect. You are a Christian architect. If you think that you are just a reception, you are a Christian. You are a son, daughter of God. That's your identity. Don't base your identity on those things that temporal. Nandito lang sa mundo yan. Reception ako, driver ako, engineer ako, doktor ako, conductor ako. Whatever your identity must be anchored to those hindi nababago. Your identity is the child of God. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. He knows it that he is a Hebrew person. At yung pagiging Hebrew niya, dala-dala niya, dugo niya. And one time, he saw his, yung lahi niya, pinapahirapan. At one time, nakita niya may detail. Nag-aaway, mayroong pinaparusahan, at nakita niya ang pinaparusahan yung ka-Hebrew people niya. Ginawa niya, pasekreto niyang gumanti siya. Napatay niya ngayon yung Ehipto na isang lalaki. So, akala niya walang nakakita. Tingnan mo yung katabi mo, akala mo walang nakakita? Sige, tingnan mo ulit dyan sa kabila. Akala mo ba walang nakakita? Itago mo man ng itago mo na ng itago, itbaon mo man ng ibaon, ikagandado mo, lahat na sunugin mo na lahat ng ebidensya, may nakakita. Hallelujah. Itutuloy pa ba natin? Sabihin mo sa katabi mo, may nakakita. At sabihin mo, praise God. Dahil may nakakita, hindi nagtuloy ang plano ng kaaway sa kanya. Dahil pag hindi nakita, hindi mangyayari ang mga nangyari kay Moses. Kaya ka nakita noon. Kaya ka nga natanggal sa trabaho na yan eh. Kaya ka naman ngayon dyan sa trabaho mo na bago. Dahil pag hindi ka nakita nung time na yon, na kinuha mo yung stapler, wala ka dyan ngayon sa kinalalagyan mong company. At pag hindi ka nakita ng boyfriend mo ng loko, hindi mo asawa ngayon yung kasama mo ngayon. Na bless ka naman. At nung nabalitaan mo yung ex mo na nakahuli sa'yo, wow naman. Kaya sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, may nakakita. Alam mo, mahirap yung may tinatago. Banal na banal ka rito, pero doon, sayaw ka na sayaw dito. Pero pag ibang araw, iba rin yung sinasayawan mo. Tugtog ka ng tugtog dito, pero pag wala namang nakakita, sabi mo, di ba? Pero may nakakita. Hindi lang si Lord, pati yung demonyo. Grabe. Nakiti mo na, Pastor. Nandiyan po ba kayo? Akala niya walang nakakita eh. Kaya ang nangyari, kinikwento ko pa lang to wala pa tayo dyan. So, akala niya walang nakakita, may nakakita. The following day, parang walang nangyari, di ba? Walking lang doon sa kaharian. Normal. And then suddenly may nakita siya nag-aaway, nakalahi niya. Ang sabi niya, Shuhada, what is this? Ano yung nangyayari? Anong ginagawa ninyo? Nag-aaway sila.
Tapos huwag kayong mag-away, pambira kayo, magkalay kayo, magmahalang kayo. Ganito, ganyan. Dapat ganun. Sino ka? Eh bakit mo kami pinipigilan? Bakit? Pag hindi mo ba kami napigilan, papatayin mo din ba kami? Sabi niyo. Sabi niya. Siyempre, yung may nagsabi mo naman sa iyo ng akala mo walang nakakita. Sino rito ang kinakabahan kapag medyong confrontation na? Matutuwa ka ba kapag confrontation? Parang, why? It's so hard to be in the midst of confrontation when you know it's true. Because you know that there's a consequence. Never play with fire. There's a consequence. Habang kaya nyo pang umalis, umalis ka na, my friend. Tissue, my friend? Have no have. Have. Kapatid, nung nakita niya na may nag-aaway, pinigilan, at sabi sa kanya, bakit? Papatayin mo din ba ako? Natakot ngayon si Moses. Sabi niya, may nakakita pala. Di ba, the first thing that you will do when they confront you with your things that you have done wrong is to hide. Kaya nagtago siya ngayon. Sabi niya, naku, paano? Nabalitaan na mas mataas na nasa katungkulan, ang hari na. Nais niya ngayon, tawagin niya yung Moses na, papapatay din natin yan. What you sow is you're going to reap. Kung ano itinanim mo, yan din ang aanihin mo. Kaya ngayon, magtanim ka na ng mabuti. Magtanim ka na ng pagsamba mo sa Diyos at mamaya aani ka ng magagandang bagay. But remember, when you keep planting bad things in your life, God ordained already low here on earth that whatever you sow, you will reap a harvest on it. Ngayon, ang nangyari, tumakbo ito si Moses at hindi niya namalayan, napalayo, napunta po siya sa isang liblib na lugar. Al-Queen. Hindi, wala na, hindi. Okay. Napunta na layo, Al-Queen. Okay? Pagkalampas niya doon, napunta po siya sa Midian. Sabi niya, Midian. It's a place where ang priest doon, namamahala po doon bilang gobernador nila o kaya pinakamataas doon, priest is si Jethro. Okay? At nung pagdating niya doon, napunta po siya doon sa parang balon. At nagpapahinga po siya doon, may nakita siyang mga babae na nagpapainom ng mga tupa. At noong mayroong pong pumunta doon na mga masasamang mga shepherd, para kunin yung mga alaga nila, to the rescue na naman ito. Naku, pakialamero minsan talaga ito, no? Gusto na naman niya i-rescue, hindi niya nakalimutan yung ginawa niyang mali nung na last time. Sabihin mo sa katabi mo, di ba may mali last time? Nabutas ka na nga, hindi ka pa natuto. Nanahulog ka na nga dyan, pinabalik-balikan mo na naman. Weakness mo babae, babae palagi kasama mo. Weakness mo lalaki, lalaki palagi kasama mo. Weakness mo ang mall, nandun ka lagi sa mall. Siyempre nagtatrabaho ka doon . Di ba, maalis ka, lalabas ka doon, di ba? Weakness mo, ako, kapatid. So, anong nangyari? Ni-rescue niya, and praise God din naman, because now, this time is with a great cause. Tama po itong ginawa niya ngayon. Kasi plano ng Diyos. Sabi mo, basta plano ng Diyos, areglado yan. Hindi ka mapapahamak dyan. Noong niya-rescue niya, alam niyo kung bakit kayang-kaya ni Moses yung mga shepherd? Because he is a well-trained person. He is an Egyptian. And during those times, Egyptian military was the finest military on the earth. Magaling siya, educated pa siya. Nag-aaral. Kaya yung mga kalaban niya siguro parang jet li to si Moses. Jet liit, hindi. Okay. Siguro, sabi ganito lang niya. Pag sinaksa, ganito lang niya. Marunong siya. Kaya kahit na siguro pinagkaisan si Moses, ang dali niya napaalis itong mga masasamang mga tao na to. At noong napalabas yung mga to, umuwi yung mga babae na to at sinabi nila, ba't ang aga nyo naman umuwi? Sabi ng kanilang tatay.
At ang sabi ng mga babae, mayroong isang lalaki doon na tinulungan kaming pinainom yung mga tupa. And then, nasaan siya? Ba't di nyo man lang in-invite dito na magparata? Magkubos, sabi niya. Ay, meron tayong lamb. Halika, pakain natin sa Sam-Sam, sabi niya. Ay, di tinawag naman. Praise God, di kalayuan siguro. Nandoon pa rin siya. Ayun, pinakain. To cut the story short, nag-stay po doon si Moses. At nakapangasawa ng babae doon. Wow, si Zipporah. Sabi niyo, Zipporah. Ayan. Si Zipporah, nagkaanak sila. At ang pangalan ng anak nila ay si Goshen. Nakalimutan ko ilagay yung time frame po nila para makita o timeline nila. At si Goshen, bakit ang pangalan niya ay Goshen? Malaking bagay po ito. Maganda po ito ang pangalan niya. Bakit Goshen po ang ibig sabihin, ang pangalan ng unang anak nila? Because the meaning of Goshen, na anak ni Moses at ni Zipporah, ay si sojourner there. Or ang ibig sabihin niya, I'm a foreigner in a foreign land. Parang tayo din. I'm a foreigner in a foreign land. Right? But the beautiful meaning of this is, he had done right thing in fleeing out of Egypt. Ulitin ko. The meaning of Goshen is fleeing out, doing the right thing, fleeing from Egypt. Anong ibig sabihin yon? Marami sa atin parang mayroong inside of us. Hindi parang, many of us have Goshen inside of us. Say it with me, Goshen. You did the right thing. What is it? Fleeing from your Egypt. And many of you know your life before. You are in that life. A life na kung saan ikaw yung nagmamarunong, ikaw yung mataas doon. Ito yung life mo noong mga nakalipas. And now, you are in your Goshen. Iniwan mo na ang dati mong pamumuhay at narito ka na ngayon sa bagong pamumuhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kilala mo sarili mo dati. Sugarol ka, babaero, lasinggero, ABS-CBN, alak, babae, sugal, kabaret. Ano ba yung bina? Lahat na, pinasok mo. Pero ngayon, iba ka na ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, iba ka na ngayon. Parang question mark nga lang yung iba ka na ngayon. Iniwan mo. Someone here. Alam mo na ikaw to. Para kang may Goshen. Dati yung buhay mo, walang Diyos. Ngayon may Diyos na. Because you have did the right thing. Nung in-invite ka sa Bible study, sabi mo, ayoko. Pero nung nasubukan mo, wow. Ngayon, iba na istorya. Ikaw na ngayon nagtuturo doon sa Bible study. Hello? Dati pa invite lang sila sa'yo. Ngayon, ikaw lang yung nag-i-invite. You are now doing the right thing. Dati, ikaw yung taga-tanggero. Ngayon, hindi na ikaw nagtatanggero ngayon. Bumibili na lang. Hindi, wala ako na. Wala na. Amen? Dati, ikaw lang yung nililibre. Ngayon, ikaw na yung nililibre pa rin. Ano ba yan? Magbago ka na. This is Goshen. Goshen is something that you did the right thing and now you are pursuing God's will in your life. Lahat tayo dito, nabuhay na kung saan we are from out of that Goshen. Wala tayong Goshen dati. Gusto lang natin yung buhay natin. Walang pakialam ng ibang tao. This is my life, this is my plan. Walang pakialam. Pero nung born again ka, nakita mo, naiwan mo yung dati mong buhay. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, wala nang balikan sa lugar ng Goshen. Iniwan mo na, you have done the right thing. At hindi lang yung nagkaanak sila ng pangalawa. Ang pangalan niya, Eliezer. O Eliezer. And the meaning of Eliezer is God is my help. Mas matindi yun. Because inside of us, there's an Eliezer. We are acknowledging in our hearts, naniniwala ka that God is your helper until now. Siyo naniniwala rito, kahit anong mangyari, mayroong tutulong lagi sa iyo kasi anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan. Now, that you have seen already what happened to Moses, kaya nagkaanak po siya, eto na. 40 years to become prince. 40 years po siya doon sa pagiging prinsipe. 40 years that he was somebody. But now, 40 years starts here in the life of Moses in this chapter. Chapter 3 says, kita nyo rito, chapter 3, verse 1 says, now Moses, basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Sige, basahin mo.
Now Moses was keeping the flock. Sabi niyo, keeping the flock. Alam niyo, naturo sa kanila, sa panahon nila, even si Moses, if you can see in that passage in, in-explain na ang pagiging shepherd sa panahon nila, pinakamarumi, pinakamababang trabaho sa panahon talaga nila. At kinadidirihan ng lahi nila. Now, he is in that situation. Kumbaga, ayaw mo, pastor, hindi ko kaya maghugas ng plato, hindi ako sanay dyan. Ngayon, ginagawa mo na. Kasi prinsesa ka doon sa bahay nyo dati. Nung nag-abroad ka, ikaw yung maghuhugas ng panty mo, ng brief mo, ng pantalon mo. Dati sa Pilipinas, may katulong kayo. Ngayon, nandito ka, nag-OFW ka. Ikaw yung magluluto, hindi ka sanay magluto. Noodles lang, alam mo, pati prito, ng itlog, di mo pa alam. Kaya ang hirap, si Moses ganito. He's living in a life na kung saan he had it all. Meron siyang mga katulong. Meron siyang mga lahat ng kakailanganin niya. Maganda ang kanyang kasuotan. Now Moses was keeping the flock. Naging siya ngayon ay isang shepherd. It was a contrast into his life that being a prince and now he is a Midianite shepherd. Hello. What a humble experience that God will bring us to us when we experience this kind of life. I don't know, maybe ikaw galing ka siguro sa magandang pamilya. Maaring maganda yung buhay mo noon, hindi ka man lang nadapuan ng langaw. O ang ganda-ganda ng trabaho mo, simula nung pinanganak ka. And now you are here, you are experiencing something that humbles you down. Wala akong magawa, kundi kailangan ko gawin ito. And that's the way how God sometimes works in our character and our attitude. In order for us to become Christ-like, He needs to bring you down in order for you to know what's life to be in down. Madaling sabihin, kawawa naman yung mga buhay ng mga nasa baba. Pero kapag na-experience mo yung buhay ng mga taong nasa baba, that would be another story. Maaaring sabihin mo, wow, grabe kawawa naman sila doon sa mga nagbubumba, naggegera. But it must be mas different story kapag nandoon ka mismo. Kasi may kasamang takot, may kasamang kaba. Pero ikaw dito, puro ka lang, concern. Nawala pero sila yung nararanasan nila. And now Moses is experiencing the worst day of his life. Yung itinuro sa utak nila magmula bata, na yung trabaho na yan, kadiri, huwag mong awakan yan, huwag mong puntahan yan, huwag mong galawin yan. Ngayon, ginagawa niya na ngayon. Why did God allow that to him? To experience something that will change your life. Because later on, it will become a powerful testimony to the other people who are in that situation. Na hindi habang buhay, nandiyan ka sa baba, pwede ka iangat ng Diyos di sa kinalalagyan mo. Bakit ka dating manginginom? Bakit ka dating addict? Bakit ka dating sira ang pamilya mo, babaero. And now you are here, strong, confident, sumasamba sa Diyos because you have that different story before. Hello, si Moses ganun, nakita niya ngayon to. And now, he doesn't know yet na mayroon pang niluluto ang Diyos pala sa kanya. Bakit? Mananatili siya doon ng 40 years. Sabi niyo 40 years. 40 years is not a joke. Sino rito ang 40 years old na? Kukunti pa. Ako, nakalampas na ako kahit papano. Hello. But Moses lived 120 years. 40 years of nobody, somebody, 40 years of being nobody, and another 40 years na kung saan nakita niya that a nobody can be used by God. 40 years of nobody, 40 years of being, of somebody, nobody, and now God can use something that who is somebody or nobody. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya kang gamitin ng Diyos. Katulad ni Moses. Kaya nangyari sa kanya, sabi niya rito, he went west side of the wilderness and came to Horeb. Sabi niya Horeb. Pag nabasa niyo ang Horeb, Mount Sinai din yan. Sinai. Magkaparehas lang ang mountain of God na Mount Sinai at Mount Horeb. Diyan po nila na-receive din ang the Ten Commandments ni Moses. Yan lugar na yan. Kaya diyan siya binalik din kasi diyan siya unang tinawag. Amen? Now, verse 2, it says, sabi niya, basa 1, 2, 3, go. Now, an angel, hindi luksin,
Okay? An angel of the Lord appeared. Sabi mo nga, appeared. Hindi, sa katabi mo, mag-appear ka sa kanya. Hindi, appeared. And tinan mo, yung angel of the Lord appeared to him in a flame of fire. And the flame of fire in the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning. Yet it was not consumed. And Moses says in verse 3, I will turn aside to see this great sight. Verse 3, sabi niya, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. Nagpakita ang isang anghel sa kanya ng Panginoon, naglalagablab na apoy sa mababang punong kahoy. Nakita ni Moses, naglalagablab yung punong kahoy, pero hindi man lang nasusunog. At sabi niya sa verse 3, nakakapagtaka, bakit hindi yun nasusunog? Malapitan nga at makita. He was so very, nag-imbestiga siya, to? Kahit ikaw ba naman may nasusunog bigla, tapos, hindi naman naglilihab, tapos hindi nasusunog. It's a strange thing to happen. Sabi niyo nga, burning bush. It's a strange thing to happen sa buhay ni Moses na kung saan tinawag ang atensyon ni Moses. Hello? Sa oras na ito, there's a picture on it. Alam niyo, may picture yan. Ayan Maaring iyon, nasusunog yun. Naglilihab. Pero nilapitan niya, wala man lang init. Tapikin mo nga yung katabi mo natutulog. Marami ako nakikita natutulog na. Okay. Kala nyo, nagising bigla. Okay. Nasusunog. Papakuha ko ng lighter mo. Tingnan mo nga kung may kaibahan ng lighter sa May lighter ba dito? Ayun, mahuli ka. Nangninigarilyo ka, Hindi ko kailangan. Naghahanap lang ako ng mahuhuli. Joke lang. May lighter si Emil. Sino bang network nito? Huli ka, Palbon. Huli, pero di kulong. Okay? Now, nagtataka siya kasi, bakit ito? Nasusunog. Ito nagliliyab, pero hindi naman nasusunog. Pero alam mo, God used that situation to get her attention, to his attention. Marami sa atin dito may burning bush experience. What is your burning bush experience? What is your burning bush experience? What is burning? Ano ang ibig sabihin yan? Ano yung isang bagay na nakapagtawag sa'yo ng attention mo sa Diyos? Hello? Accident? Hello? Maybe nawalan ka ng trabaho? Ano yung burning experience mo na kung saan tinawag ka ng Diyos? Maaring nawalan ka ng something na pina-important sa'yo, and then natawag ka ng Diyos dito. I don't know your burning experience right now. Maybe you are in a desperate of your situation. Nandun yung depressed ka na, pagod ka na, and then naalala mo, kinakausap ka pala ng Diyos yan sa sitwasyon mo. You know, God can use a different kind of situation in our life to get your attention. You might be sitting right there. Maaring first time ka lang dito. Ako palang kinakausap ni Pastor. Hindi naman, marami naman kayo dito But God is speaking to you. Maybe a signboard, makikita mo, bigla na lang red, yellow, green. And then the Lord says to you, huwag ka nang tumuloy, anak. Maybe an email. It's an experience na kung saan magsasabihin mo sa puso mo, sarili mo, Lord, ikaw ba ito? And you started to investigate. Katulad ni Moses, he started to, what? Sabi niya rito, then Moses said, I will turn aside to see great sight. Why the bush is not burned? You know, sometimes it's hard to believe sa mga sinasabi ng pastor ninyo, ng cell leader ninyo, when the Lord doesn't speak into your heart. Ano ibig sabihin nun? Sometimes yung mga naririnig nyo, hindi mo mulubos ma-comprehend o paniwalaan kasi hindi nangyayari sa'yo. But for those people who are experiencing things, nang naririnig ng salita ng Diyos, umiiyak na, ikaw nakatawa ka pa lang. Why? Sa kanila kasi buhay na buhay Yung mawalan ng mahal sa buhay. Have you experienced it? For those who haven't yet, huwag nyo na itry. Baka ikaw di mo kaya. Yung nawalan ng trabaho, ikaw nakangiti ka, pero siya ngayon, umiiyak na sa loob because he is experiencing it. And God is speaking to this person katulad mo. Nakaupo ka parang ordinary lang, pero sa totoo lang, kanina ka pa kinakausap ng Diyos.
Worship pa lang, bakit siya umiiyak dito? Ako naman, hindi naman, wala naman, normal lang naman ito eh. Pero siya, bakit naglumuhod na siya? Tapos tatanungin mo, may problema ka ba, Brad? Naririnig, nakikita niyo ba ito? Na-experience niya versus doon sa mga taong hindi na-experience, magkaiba. And this Moses is experiencing a burning bush. And I don't know what you're experiencing right now. Does God continually speaking to you? Nagpapakita ba siya ng mga burning bush experience sa'yo? Alam mo, ito ngayon ang weaknesses natin ng mga Christian. We are not aware that God is always with us. It is one thing to acknowledge God that is with you than to know only that God is with you. What is the difference of that? To know, alam ko, kasama ko si Lord. But to acknowledge, that's far different. Why? Lord, alam ko, kasama kita ngayon dito. So, ingatan mo ako dito. Lord, gagawin ko. You always have this communication to God because you know that God is with you. Iba yung alam mo lang na kasama ko si Lord. Pero hindi mo naman siyang ina-acknowledge. Kakain ka, hindi ka nga nagpe-pray. Matutulog ka, hindi ka nga nagpe-pray. Nandito ka na sa church, puro cellphone pahawak mo. And how will you tell to me that you are experiencing burning bush, that God is calling your attention? Eh, pag nag-cellphone naman ako, pastor, susulat ako. That's fine, that's fine. But if your mind and your spirit and your soul is not in here, but your body is here, what is the use that you are here inside the church? Kahit ano pang 1,000,000 na verse ang ilagay ko dyan, you will not experience it. Why? You are not experiencing this burning bush that God is calling your attention. Hello? What is your burning bush right now? Tingnan mo, saan ba nangungusap ang Diyos sa iyo ngayon? Kasi laging gustong-gusto ng Diyos na mangusap ang Diyos sa atin. He is a very personal God. Sino ang mga may asawa rito? Taas ang kamay. Okay, baba. Sino rito ang gustong mag-asawa? Mag-isip-isip ka na. Malaking pagpapala ang papasukin mo. Pero malaki ring challenging yan. Now, bakit ko tinanong? Would you imagine na yung mag-asawa, magkasama lagi pero hindi nagsuusap? You are aware, you know that your wife is with you. You are aware that your husband is with you, pero hindi kayo nag-uusap. Gusto nyo ba yon? Sa lalaki siguro, normal lang sa kanya kasi hindi naman nagsasalita niya. Tapos hindi nakikinig. You know, the point here is, pagkasama mo siya, there's a communication happening. God wants always to speak into you in a very personal way. Nasa opisina ka, nagtatype ka man, nagtitimpla ka ng kape, naliligo ka, you know in your spirit that God is speaking to you. And a while ago, I was really surprised because may nangyaring hindi rin maganda sa kanina, may aksidenteng nangyari. And during that moment, the Lord spoke to my heart because I was doing a preaching. And then sabi ng Lord sa akin, mag-pray ka muna. And then, bakit Lord? Sabi ko, hindi pa tapos ako dito. Just pray. I turned off my cell phone, and yung iPad ko, and then I just pray. And I prayed in tongues. Yung shandarandalalala, kula-kula-bala-bala. So, yung mga marunong mag-tongues dito. So, I just pray. And after that, probably 5 minutes, and then dumating si Mrs. Sabi niya, may nangyari, may na-aksidente, sabi niya sa akin. That's it. That's my burning experience. God called my attention, and then, nung kinumusta ko itong mga taong to, kumusta? Kumusta yung sasakyan? Hindi yung sasakyan. Hindi. Kumusta kayo? Alis, pag kayo, buhay kayo, wala kang nangyari sa inyo, that's good. Kahit na masira yung sasakyan, mapapalitan. Pero ang buhay, hindi. Alis, safe kayo. What's your burning experience that will glorify God? Moses started to investigate. Ano kayo meron dito? But God was telling to him, just come near. Ang sabi niya rito, verse 4, niya pa, may natutunan ba tayo? Sabi niya, when the Lord saw that he turned aside to see, God called Moses out of the bush. Moses. And he said, here I am. Tinawag siya ni Moses, tinawag sa iyo ngayon ng Diyos. At lumapit ka rito, sabi sa kanya, at sumagot naman ang Diyos. Nasubukan niyo na bang tawagin ng Diyos? Not audible, Nasubukan niyo na ba? Have you ever experienced na kausapin ka ng Diyos pero personally? Dito sa church, alam ko lahat kayo dito nakakausap ng Diyos, right?
Maaaring sabihin sa'yo, patawarin mo na siya. Bigyan mo yung taong yan. Umuwi ka, ganito gawin mo. Nangungusap sa'yo yung Diyos na yan. Lagi yan. Now, sabi ni Moses, sila yan. It's a very personal interaction. Verse 5, he says, then he said, the God said to him, do not come near. Huwag ka lumapit dito. Take off your sandal off your feet, for the place on which you are standing is a holy ground. Say it with me, holy ground. Do you think this church is not a holy ground? Who acknowledges that this place is a holy ground? Yeah. Do we need to remove our shoes? Siguro wala, hindi naman natin gagawin yun, di ba? But the key thing here is, it's not about the physical thing that God is telling here to us. It's a holy place. How do you respond to a holy God? When you are in the presence of God, how do we respond? Or do we just, normal lang? Nasubukan nyo bang yung may mga prominenteng tao na nakasama niyo? Artista nga lang, di ba? Aburido ka, di ba? Kung tumitili ka talaga, kahit lalaki ka pa talagang gusto mong magpa-autograph. Basketball player, mga basketballista. Di ba pag may dyan sa Abu Dhabi, diba, pupunta rito ang Mavs saka ano ba yan? Timberwolves. Di ba? Yung iba talaga excited. Hello, darating si PBB. Di ba? Siguro naman, tao pa lang to. Pero yung feeling, yung nararamdaman mo parang nakakagalak, nakakatuwa. Nais nyo? We are talking about God, the creator of heaven and the earth. And if we gather here in this church, His presence is real. And God is always looking for those people who is ready to experience burning bush. Alam mo, kahit nakatayo ako dito, nagpipreach, God is really speaking to you right now. Alam mo itong sinasabi ko. And God is telling to us, anak, your place right now is the holy ground. It's a place where while you are sitting, at the same time, your heart is giving honor, reverence that is due to God. Nakakalungkot lang isipin minsan, nasa loob ka ng simbahan, you never acknowledge God because you forgot that you are in a holy ground. Magbabasa ng salita ng Diyos, you don't even dare to stand up. Hello. You're reading the Word. And God is speaking to you, but yet you don't respond in faith. Nalulungkot ang Diyos doon pag yung nakikita ng, anak, kinakausap kita, ikaw to. But you don't respond. Matigas ang puso mo na kinakausap ka ng Diyos. Lumuluha ka na, pero God is really want to communicate with us. Na kapag nandito tayo sa simbahan, anak, huwag mo sayangin yung pag-upo mo dyan. I want you to experience greater things in your life while you're sitting here. Hindi sasayangin ng Diyos yung pagsamba mo rito. The Lord told to Moses, pakitanggal yung paa tuloy. Hirap na no. Pakitanggal yung sapatos mo o sandalya mo. Banal sa respect. At nung tinanggal niya, ang sabi niya, verse 6, sabi niya, then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Wow. Yung respect, yung reverence niya sa Diyos, ibinigay niya. Kung ako nga, pinapalakpakan niyo pa nga How much more the Creator of the heaven and the earth deserve everything that is due to Him. Jesus says, give Caesar to what is due to Caesar, but give God what is due to God. When you see it, natutuwa si Lord, God is pleased when He sees your heart, that you are putting faith onto the words that you are hearing. Kahit inaantok ka, you're still going to fight, Lord, hindi ko tutulugan itong salita mo. You will give every effort that you will have in order for God to be pleased. Tatry mo, Lord, pipigilan ko, naiihina ako, kung saan, sige, gusto ko marinig yan. Do you think God cannot see all those details? God sees it. Iritang-irita ka na, Lord, akong pinaparinig ko ni Pastor, alis na ako. Pero hindi, Lord, gusto ko matuto. God sees all those details. Hello?
And Moses, he did face, and for he was afraid to look at God. Binigay niya ang kanyang respeto sa Diyos. And I will going to shortcut na lang ngayon. Pagdating sa 7 to 9, sabi ng Diyos sa kanila, I've seen your affliction. Sabi niya, nakita ko sa mga hirap ng Hebrew people. Kasi kinakausap niya siya eh. Nung tinanggal niya, Moses, kinausap siya ng Diyos ngayon, nakita ko yung paghihirap ng mga tao, mga kasamahan mo. And probably Moses was, yung nagre-reminisce siya, o kaya, tawag dito, recalling. Nagre-recall siya ng, kumusta na kaya yung mga kaibigan ko doon? Kumusta na kaya yung mga bayan ko doon? Because Moses know in his heart that he will become a deliverer of his people. But yet, because the time is not yet fully, the time is not yet, handa na siyang igamitin ng Diyos. Hindi pa eh. Kasi yung karakter niya, hindi pa handa eh. Alam mo, sometimes sa buhay mo, bakit hindi ka pag ginagamit ng Diyos? Kasi hindi pa handa puso mo. Pag nagpagamit ka na hindi handa puso mo, magmamayabang ka. Same goes with happened to, Moses. Kaya pag tumatayo kayo dito, excited kang tumayo dito, excited kang mag-pray, excited kang maglingkod sa Diyos, pero pag hindi handa ang puso mo, you will always look for recognition of men. You will always look for the thumbs up of men. At kapag hindi ka kinamayan, kapag hindi ka kinongratulate, magtatampo ka because your attitude is not yet perfect. It's not yet prepared. That's why Moses, hinuhulma siya ng Diyos bago siya dalhin doon. Hindi nakalimutan ng Diyos ang pangako sa kanya. From the very first place, tinanggal na siya doon. Kasi nagmamataas na siya. Tinanggal siya, hinulma siya, hanggang sa binalik siya. Ngayon, handa na kitang gamitin kasi handa na rin ang puso mo. Maring wala pa yung Mr. Right guy sa'yo kasi hindi mo rin pa handa ang puso mo. Maring hindi pa pwedeng kang ibigyan ng malaking trabaho, malaking sahod, kasi hindi pa yung attitude mo. Baka pag nakatanggap ka ng trabaho, mawawala ka rin sa piyos ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Wait for it, because when the time is right, the Lord will make it happen. Anak ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Alam niya yung nangyayari. Pero ayaw na ayaw niya na kapag natanggap mo na yun, then you say to God, bye Lord, I have it already. So that's why iniingatan ng Diyos sa atin, hindi yung mga bagay na ayaw niyang ibigay, yung mga magagandang bagay sa buhay mo, kundi ayaw niyang kapag nasa iyo na to, malulus mo lang ito at masasayang lang. Because whatever you mismanage, you will only lose it. Kaya nangyari sa kanya, sabi ng Diyos sa kanya, nakita ko ang affliction ng mga tao mo sa mga bayan ninyo. I have come down personally, God. I have come down to deliver them from the hand of Egypt. Sabi sa kanya, ililigtas ko ang bayan mo. At ang sabi niya rito, I have also seen the oppression of the Egyptians oppressing them. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng pinagdadaanan mo. Lahat ng pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos. O alam pala ng Diyos, Pastor, bakit wala siyang ginagawa ngayon? Akala mo lang yun. Hindi porket wala pang approval, walang ginagawa ang Diyos doon. Malay yung mag-a-approve, nakabakasyon pa. Bakit Lord, tagal-tagal ko na nag-aantay dito, bakit wala pa rin? Bakit Lord, yung asawa ko hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago? Ay hindi pa niya namimit yung kapwa niya manginginom na mag-i-invite sa kanya. Ang tagal ko in-invite yung taong yan. Ang tingin ko, righteous ako nung time na yon. Hindi ko na-invite, ang naka-invite sa kanya, yung unrighteous. Ay, because God moves in a mysterious way. Hello? Are you with me? Pagdating sa verse 10 and 9, nung sinabi na ng Diyos sa kanya, gagamitin kita. Anong oras na ba? Okay. Gagamitin kita, sabi sa kanya ng Diyos. But what happened is, come and I will send you. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa flatmate nyo. Sino naniniwala rito? Sino rito gustong isensya ng Diyos? Doon, sa battlefield. Come, I will send you. So sabi niya, sino ba naman ako? Ayan, kuminsan, ang tingin natin kuminsan. Alam mo, pag pinadala ka ng Diyos, it's not about your ability. Alam mo, pag gagamitin ka ng Diyos, it's not because you're skillful. Alam mo kung bakit ka gagamitin ng Diyos, bakit ka isasend? Not because you know how to do, but because you are with God.
Bakit niya pinadala? Dahil ba talented ka? Dahil magaling ka? No. Because God knows what to do. Because God has a plan. God has a move. He knows what to do when you don't know what to do. Kaya si Moses, sinasabi niya, hindi ko kaya. Ang dami niyang reason dyan. Hindi ko kaya, hindi ko gagawin. Ganito ganyan. Ang dami niya, ano ka ba naman? Sino ba lumay ka ng bibig mo? Ano ka ba naman? Sinabihan ng Diyos sa kanya, ako kikilos in behalf of you. Kapatid, yung mga bagay na hindi mo kaya, kumanda ka. When it seems it's out of control, give it to the hand of the Lord because He is in control. Kapatid, ipagkatiwala mo lang yung mga bagay na hindi mo kayang gawin sa Kanya. Kaya si Moses, kahit ang reklamo niya, who am I that I should go to Pharaoh that bring children out of Israel? Sabi ng Diyos sa kanya, I will be with you. As simple as that. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. As simple as that. Kahit hindi mo kasama yung kapatid mo, kahit hindi mo kasama yung kaibigan mo. Minsan si Bishop, nag-apply sila sa USBC dati. Si Ate Edith daw, talaga magaling mag-English yun eh. So talaga namang pinractice niya lahat ng mga natutunang mga sagot, ganito yan, pinractice na niya. Kaya nung humarap na siya, Ate Edith, talaga umiyakan daw sila. Mo sa panahon na, ayoko na, sabi daw ni Ate Edith, ayoko na, mag-apply dyan, bahala ka na sa buhay mo, ikaw na lang. Sabi niya, o sige ako, sabi ni Bishop. Sabi ni Bishop, pag ako nag-apply dyan, magtatagalog yung Amerikano, sabi niya. Oh, that's impossible, right? But that's a burning experience ni Bishop eh. So, nangyari, hindi pumila si Bishop, nag-apply na naman sila ngayon. O, di Amerikano yung kausap. Di in English din ni Bishop. Nalaman na Bishop pala siya. Tinagalog siya. Nangyari. Nagtagalog yung To cut the story short, gano'n lang kabilis. Approve na kayo. You see how God moves. Not because you have ability. You have capability. Mayaman ka, may connection ka. No. God will send you because siya yung kikilos doon in behalf of you. Dahil pag ikaw ang kumilos, kapatid, mga kapatid, kukunin mo yung glory. And I'm not talking, Pastor, paano pag nag-apply ako ng trabaho? Siya ba ang magpusasayo ng CV ko? Come on. Don't be fool naman. Ano, bababa ang Diyos, tapos isesend lahat ng CV natin? Hindi naman ganon. The point is, you need to trust Him that when God wants to send you, He will provide, He will guide, He will assist. When God guides, He will provide. Sino naniniwala dito? Kaya sabi ng Diyos sa kanya, I will be with you. Unaan na gano'n siya. O talaga, sasama mo ko. Ang sabi niya, what is His name? Pag ako naman tinanong Lord, pag tinanong ako ng mga Egyptian, anong pangalan? Alam niyo kasi napaka-importante sa kanilang pangalan. Sa Egyptian na pinalakihan ni Moses, ang dami nilang Diyos may pangalan and every name, distinct ito sa kailangan nila. Provision, health, may kanya-kanya silang talent. God of rain, God of thunder, may kanya-kanya. Kaya tinatanong, anong pangalan sasabihin ko? What shall I say to them? Ang sabi ng Diyos sa kanya, I am who I am. Sabihin mo nga, I am who I am. The real meaning of I am who I am is I continually exist. He is the Lord, the God of all generations. Sabihin mo pangalan ko. And these are the three things that I want you to remember bago tayo mag-umalis dito. God is the same yesterday, today, and forever. Isn't it? Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailaman ay pare-parehos. Number one that you need to understand, God was in your past. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos noong nakaraan. And many of us, we cannot acknowledge that God is with us. Lalo na kapag kay sinubok, lalo na kapag nasa testing. Madaling maalala ang Diyos kapag may mga pagpapala noon. Grabe si Lord, bilis ako na yun. Madaling alala, pero yung mga, grabe, nabagsak ako, grabe, ganito, ganyan. Mahirap ipasok na kasama ang Diyos doon. But the truth is, God was still there. Hello? The oppression na nangyari sa mga sa mga Hebrew people. God also to Moses, say to these people of Israel, the Lord, the God of your fathers, yung Diyos ng iyong mga ninuno, Diyos ni Abraham. Sino yung Diyos ni Abraham? Diyos na Abraham is father of all faith. At ang sabi niya, Diyos ni Isaac. Ang siyang nagbigay ng miracle baby kay Abraham. God of Jacob, the name of Israel. Galing dyan. And then, this is my name forever. Thus will be remembered to all generations. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, kahit anong mangyari, ang nakalipas mo, ay kasama mo ang Diyos.
You might not acknowledge it right now, but God is reminding us today that today, yung mga nakalipas sa buhay at sitwasyon mo, nakasama mo ang Diyos. Hindi mo man nakita, hindi mo man naramdaman, pero ang kanyang salita nagsasabi na nakasama mo siya noon. Sabi niya rito, maraming mga Kristiyano hindi ngayon makamove on sa mga nakalipas nila kasi masasakit ang mapapit na alala. Niloko ka, inisahan ka, tinrider ka, whatever those will happen to you, akala mo hindi ka mo kasama ang Diyos. Pero sa totoo lang, kasama mo ang Diyos noon kasi hinuhumol niya ang puso mo, hinuhumol niya ang karakter mo, binago niya yung direction mo. Sometimes we cannot acknowledge that one because it's easy to recognize God when it's a blessing. But when the testing, doon tayo nagkakamali. Hindi natin na-involve ang Diyos doon sa masasakit na alala natin. But God sometimes reminding us na yung mga masasakit na alala mo, dyan hinulma ang puso mo. Dyan ka tumatag. Hello? Kaya sabi niya rito, ito nabasa ko itong sabi niya rito, in all that we have been through, both good and bad, God was there with us. We were never alone. Kapatid, nung nawalan ka ng trabaho, kasama mo si Lord. Akala mo hindi mo lang siya kasama. Talagang tinanggal ka lang niya muna. Pinipilit mo yan ang gusto mo, pero sabi ni Lord, sige anak, kahit masaktan ka na dyan, ayaw lang kita mapunta sa masama. Ayaw lang kita. Sometimes inaalaw ng Diyos sa'yo yan. Inaalaw sa ating mga Kristiyano yan. Kaya alam mo, contemplate nyo ito. How has God been good to you in the past? For the last years, nung wala kang trabaho, naalala mo yung umiiyak ka, nung wala ka na makakain doon sa flat ninyo? Naalala mo yung para kang nakakahiyang ginagawa mo? Pa-jump ka sa cell group mo dahil wala kang makain? Naalala mo nung walang-wala ka ng pera, naglalakad ka dyan sa Riga, nakikita mo yung mga kumakain, pero ikaw parang, grabe Lord. Tapos anak mo pa ako. Naalala niyo yung mga past ninyo? Naalala mo noong masisira na yung marriage niyo dati? Naalala mo nung magpapakamatay ka na? But look at yourself, you are still here. Do you think God doesn't move in your life during those past? How has God been good to you in the past? Ako, mamimeditate ko yan. Ang dami ko mamimeditate yan. How God rescued my marriage, how God rescued my life, how God rescued me from my sickness. Sabi ko, Lord, ang dami-dami magkakasakit, ba't ako pa? Ang dami-dami ko ng paglilingkod naman sa'yo. Ba't ako pa ang magkakasakit, sabi ko. But God turned my mourning into dancing. And I remember one time I was really angry with God. Sabi ko, pambira ka, Lord, nakakapagod maglingkod, nakakatawag mag-serve ng ganito. Parking lot lang, di mo ako mabigyan. Sabi ko, 2 oras na ako nag-iikot-ikot dito. Tulog na lahat ang hinatid ko. Ako na lang, nagturo ako lahat. Tapos ako, hindi mo malang mabigyan ng parking. 2:00 na, sabi ko. And suddenly, in front of me was a vacant parking lot. Parang tinanggal yung isang sasakyan doon ng Diyos. Sabi ng Diyos sa akin, this is your burning bush. Ayan, sa harapan mo. Yan lang ba? Sabi sa akin ng Diyos. And I was crying. Nag-stay pa ako doon, naiyak sa sasakyan, 30 minutes. Why not contemplate what happened to you? Do you think those past moment mo na masakit, hindi alam ng Diyos? Those people had been in years of slavery. And do you think God forgotten them? No. God is reminding them, alam ko lahat nangyari. But you are not yet prepared. He was there. Ayaw niya lang niyang buksan talaga yung pintuan. Kasi mapapahamak ka. Hindi lang niya talaga binigay yun noon. Kasi alam niya, ilalayo ka ng bagay na yun. Are you getting what I'm saying? Mas masakit yung makita ng Diyos. Mapilit ka, anak, sige. Tapos nasasaktan ka. Tapos sasabihin mo, Lord, sorry hindi ako nakinig sa'yo. Sa tingin mo, ikaw lang nasasaktan. Pati puso ng Diyos nasasaktan. Pag natin pinipilit natin ang mga bagay. Now, contemplate this. Ilang beses ka na nare-rescue ng Diyos. Ilang beses ka na nagpapasalamat na hindi natuloy yung isang bagay na yan. Iba nga rito, nag-iisip, Lord, sana hindi na natuloy. Nakapag-asawa tuloy ako ng maaga. Nakuha ko to yung trabaho na to na dati naglilingkod ako sa Diyos. Thank you, Jan. But God is reminding us that
He was there in the fast. Masakit man sa puso ng Diyos na tingnan niya ang kanyang anak. Do you think nung nakita ng ama ang kanyang anak? Those moments are really, even the heaven was closed. Nung pinako na si Jesus Christ. But God the Father is looking at Jesus Christ because this one will be in the fast later on. In order those people in the present will be saved. Those past moments was God ordained it in order to fix your present, to fix your heart, to fix your soul. And why God allow your parents na hindi ngayon mag-okay? Maybe God is using something in that situation right now. You might not understand it, but God is reminding it to you. Hindi mo maunawaan na yun, anak. Pero later, maunawaan ninyo. I remember Jesus Christ, He was washing the feet of the disciples. Sabi niya, inuugasan niya, taas. Sabi ni Peter, Lord, bakit mauugasan na pa ako? Sabi niya. Hindi mo maunawaan ngayon to. Pero later, maunawaan mo. What happened in your past? You might not understand right now. Nawalan ka ng mahal sa buhay. Nasayang yung mga investment mo. Just trust Him. Because the number 2 that I'm going to remind you is God is still in your present. He's not was there. God was there, yes. But at the same time, He is still in your present. Hindi pa tapos. Maaari yung sayang sabi mo sa Kanya, sabi ni Lord, hindi sayang yung anak. In fact, it was a seed that you are right now reaping it. Siya ang ginamit ko na itinanim, binaon, naghirap, para ikaw ngayon, umani. Tingin ka mabuti dito. It might be your suffering right now is a seed of someone who's in the future. You might not see it right now, but God already ordained it. Nahirapan ka, saktan ka, in order to preserve the future. Maybe your parents, maybe your husband. Tignan mo yung mga parents yung ngayon na born again. Did they suffer the way you suffer to fight for your faith? Hindi naman, di ba? I experienced, tinanggihan ako ng magulang ko, si mami ko. Born again ka. Subukan mo na mag-born again ka. Pinalalayas ako sa bahay. I received ng mga hang na pasalita ni mother ko because she's not a Christian during those time. But you know what? I was a seed that right now, this future, that this present, kasama ko kapatid ko mga naglilingkod. Even my mom, nakita nyo, umatin sila. Maybe your past was a design to tell to you that this present you have right now is a reaping. Huwag kang matakot na alalahanin yung mga masasamang nangyari sa kalipas. He was still there. He was orchestrating everything. And now reminding us, God is in your present. Moses was really confused. Lord, ayokong bumalik doon. But God says, I am with you. I am with God, Abraham, Isaac, and Jacob. And I'm going to tell to you that I'm still going to be with you. Hindi pa tapos si Lord sa'yo, kapatid. And He says, I have observed you. What have been done in you? Tingin ka dito. Alam na Diyos yung sitwasyon mo ngayon. Wala ni isa dito na nakatago ang nangyayaring sitwasyon nyo. Dahil kung ang nakalipas ay alam niya, how much more your situation right now. At maybe sa inyo, depressed ka na yun, sukong-suko ka na, ayoko na. I don't know. You're giving up your marriage, you're giving up your life. But God is telling to you, I have observed you. Nakikita ko yung tinitiis mo ngayon, anak.
Nakikita ko yung hinanakit mo ngayon, anak. Nakikita ko yung tatay mo, nanay mo, yung sitwasyon mo, yung finances mo, lahat nakikita ko, anak. I have observed it. And what had been done to you in Egypt. And verse 7 says, I have surely seen your affliction, my people, and suffering. I have also seen your oppression. Nakita lahat. And God says, I have come. I have come down to deliver them out. Kapatid, kumanda ka. If the Lord is speaking to you right now, inihahanda ka lang ng Diyos. God is always present regardless of how you feel. Faith is not based on your feeling. Faith is based on who really He is. He's the God of yesterday, the God of today, and the God of forever. His word is much true than your feelings. The feelings will say to you, talunan ka, wala kang kwenta, masakit, nasaktan ka, walang mangyayari na sa buhay mo. But God says, my words is far true than your feelings. I'm not yet done. So that's why He's saying to you, I consider that our present suffering are not worth comparing to the glory that will be revealed to you. Yung nangyayari sa present mo, sabi ni Lord, anak, don't give up. Don't give up. God will meet where you are in order to take you where He wants you to go. Nagligari pa si Jesus. Nag-prepare pa ng bahay sa kalangitan kung iiwanan ka rin lang. You might be confused right now. Parang sakit, parang Lord, parang walang kwenta naman itong pagtitiis ko. No. There's better there. Life is temporary here on earth. If you see your life that you are only living in here, kapatid, namamali ka ng pananaw. Hindi ka pinaghandaan ng Diyos pang lupa, pinaghandaan ka doon. Namatay si Jesus hindi para manatili ka sa lupa, namatay siya para doon, para ka doon. He prepared that not for this present, but for our future. If God is with you in the past, God is in the present, I'm going to give you 100%. He will be with you forever. I want you to stand up right now and surrender to God whatever confuses you right now. I would just want you to close your eyes. Leave it to God. Just leave it to God. You will leave this place hindi ka talunan. You will leave this place hindi ka hurt. Panaunawaan mo ang plano ng Diyos sa'yo. But you could pour out to Him whatever your feelings right now. Because His words are better than what we feel right now. Ang dami mang nangyari sa nakalipas. Pero hindi concerned ang Diyos sa'yo sa nakalipas mo. Kundi mas concerned siya kung saan ka patungo, kapatid. I want you to raise your hand right now. Na kahit sa anumang panahon, anumang sitwasyon, pinapaalala ng Diyos sa iyo. Diyos siya. Diyos siya. Contemplate the goodness of the Lord. You might be right now in pain. You are right now in... Hindi mo unawahan yung plano ng Diyos sa iyo. Masakit sa pamilya mo ngayon. Masakit ngayon sa damdamin yung nararamdaman mo. Pero pagkatiwala mo lang sa Kanya. At habang inaawit mo to, awitin mo na may pananampalataya. Habang inaawit mo to, idulog mo sa Diyos. Lord, alam ko sinamahan mo ko noon. Ngayon, at patuloy mo ko sasamahan. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin
natin, may same na pangako ang Diyos. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Right now, if you are in a situation sa present mo that you're confused, that your mind is troubled, do not be scared, do not be troubled. The Lord says, I will be with you. Di mo mamakita. Ipagkatiwala mo lang sa Kanya. I'm going to challenge you to go in front right now. I want you to surrender something that bothers you in the future. If you are unaware of your situation, Lord, di ko alam. I just go with the flow. I just want you to surrender to Him. What bothers you the most right now? If I will not call you, I will be disobedient to God right now. I know someone over here. God is talking to you. God is talking to you. I just want to finish the service, but God is calling you right now. And I don't have something to offer. But He is. He has something in the holy ground. What will you offer to Him? Just leave it to Him. Surrender your marriage. Surrender your life. Surrender your whatever you want. Lahat, even worship team, even workers, I don't know. The Lord speak to you. What is your burning experience right now? You know by heart. You know. God is calling you. Are you going to respond? Here I am, Lord. I don't know what to do. I don't know where to go. But I will keep trusting unto you. Lord, speak. Lord, speak. Lord, just speak. That past experience, nakalipas na yung bro, nakalipas na yung maaaring bumagsak ka noon. Gusto kang ayusin sa present mo ngayon eh. Maaaring nakalipas yun. Nagtataka ka, bakit nangyari yun? Dinisign ng Diyos yun, sir. Dinisign ng Diyos yun, sis, sa'yo. Kung ako tuturuan mo, ako magsasabi.
Ayoko rin mangyari sa'yo yan. Pero maaaring ginagamit ngayon ng Diyos yan to prepare your future. And what is happening into you right now in your present is just a restoration of God in your heart. To trust Him, to keep your faith unto Him, to focus your faith to the one who started that faith in your life. Pinapasabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. I just want you to trust me, sabi ni Lord. Sige, surrender mo lang sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Humingi mo lang sa Kanya. That in this holy ground, that this hindi ka ipapaiya ng Diyos ngayon sa gabing ito. It's not because you can do it. May sinabi ang Diyos sa iyo ngayon gabing ito na huwag mong kakalimutan. I am with you. May you find grace and peace and strength of the Lord while in you are that holy ground. Speak to them. Speak to them, Lord. Just continue in His presence. He's doing something in the midst of us. He's changing your heart, changing your situation, guiding you, giving you wisdom, knowledge, comfort. And the Lord will renew your heart. Speak, Lord. Speak, Lord. Speak, Lord. The Lord speak to you.
Surrender. Surrender, surrender, surrender. Surrender. Di pa tapos sila. Bigyan mo sa akin ang buhay mo, anak. Hindi ka ako magkakamali. Ituloy mo. Lumakad kang kasama ko. Ang nakalipas mo ay mga nakalipas lamang para ituwid ang mga bagay na dapat ngayon nakahirap. Umanda ka, gagamitin kita sa hinaharap. Yes, you should. Yes. 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 Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hawak ko ang iyong buhay. Huwag kang matakot. Yes. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Yes. Yes. Bless you. Hindi pa tapos sa'yo si Lord. May gagawin pa siya sa bagay. Umanda ka. Inihahanda niya ang hinahanap mo ngayon. Ang kilos ng Diyos ay hindi mo makikita ngayon. Pero inihahanda niya ang bawat nangyayari na ngayon sa buhay mo. Hindi pa ako tapos, sabi ni Lord sa iyo. Ihanda mo ang puso mo. At inahanda rin niya ang hinahanap mo ngayon. Magtiwala ka sa kanyang lubos. Yes, Lord. Surrender. Kahit sa likuran hanggang sa harapan. Taas mo ngayon ang kamay mo. Walang ititira, lahat isusuko sa Diyos. Nariyan para sa amin.
He is in you, the light of this world shining in your heart right now. Your future is so bright because God is with you. Magtatapos na ang taong ito, 2023. Pero gagarantiyahin ng Diyos sa iyo 100%. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Hindi pa siya tapos sa iyo. December will be another moment that God is opening a door for those who live by faith and not by sight. For those who living, that believing that God's still God. The same today, the same forever. God will move. Give the highest praise and honor to God. Salamat po, Diyos. Biyaya mo'y sapat. Kalakasan mo ay tunay. Higit sa lahat, O Diyos, pag-ibig na hindi nagmamali. Kapatid, because you have done so, surrendering to God in the holy ground, just like Moses, indeed, God was with him. Receive the strength of the Lord. Receive the joy. Receive right now. So peaceful in your heart. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. God is filling you. Just keep on. Just keep receiving. Pinupuno ka pa ng Diyos. Come on. Up to the brim. Up to the brim. Jesus says, fill the water up to the brim. God is filling you up to the brim. Pupunuin ka ng Diyos kaya ng galak, ng saya, ng lakas, ng sigla. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. It's yours. It's yours. Receive it. In the name of Jesus, right? Healing is flowing. Restoration is flowing. Oh, hindi pa tapos si Lord. Come on, come on. I know that's for you. That's for you. Just receive it. Kahit nandiyan ka sa sulok pa, abot na abot ka ng Diyos. Is it my hand is short? Is it my ear deaf? No. The Lord reached you right now. Because your sin has been forgiven. Oh, thank you, Holy Spirit, for this beautiful Sunday service. The joy of the Lord is your strength right now. It's His service. It's His service. Thank you, Jesus. Lord, uuwi kayo, Panginoon. Punong-puno ng pagtitiwala sa iyo. I'm not scared with my future anymore, Lord. Thank you for giving us, oh God, hope this evening. Strength and confidence. You are a child of God indeed. Receive His peace. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom, peace. Sumainyo ang pag-ibig ng ating Ama, biyaya ng Anak, ang Panginoon sa Kristo. At ang lahat nakaranas ng pag-ibig, biyaya ng Diyos, pumalakpak, sumigaw, magpuri, at magsabi ng Amen! God bless you. Kamayan mo yung ano mo.